kita nyo? Oh, yan. Actual na yun. Okay, ito. Inaabangan natin yung kanyang pag-transfer. Kasi, kung makikita nyo dito, yan, 13.3 na lang. Ito. So, sineting ko kasi yan na, 13.6. Tapos dito sa kanyang LVD, 13.5 na. So, malapit na yan siya. So, ang gagawin natin, aabangan natin ang pag-transfer ng system sa inverter. Kasi may nagwa-washing doon. So, tamang-tama to. Tsaka makita din natin kung may heavy load ba na madidetect dito kung sakaling aandar yung ref. Kasi kung aandar yung ref, ang mangyayari kasi niyan, pag power surge ng ref, mataas yun, sa grid muna siya kukuha. Pagkatapos ng surge, bababa na yan siya magiging na yan siya, nasa mga 200 hanggang pababa. Pag abot niya ng 300, kasi nakasiting ang program nito sa 300 watts, automatic magno-normal power siya. So ang normal power natin is itong inverter. So ngayon, obserbahan natin kung aandar yung ref. Pero kung hindi, obserbahan lang natin ngayon ang pag-transfer. Pag on ng low voltage disconnect, i-on niya ang inverter, tapos ang time module natin magti-trigger para bago niya ihatid dito ang power sa multifunction relay, kanya munang i-kick up ito para walang power interruption na mangyayari. So yun yung function ito. So okay, tingnan natin, obserbahan natin. I-stand ko lang itong camera dito. Oh, yan. Oh, kita nyo? Oh, yan. Actual na yun. Nag-transfer na. Kita nyo, umilaw na to. Tingnan naman natin yung inverter ngayon. Tingnan natin yung inverter. Oh, di ba? May nadidetect siya na mga load. Oh, inverter na to ngayon. Okay. So pinatay niya yung washing, kaya walang load na nadidetect. Pag on ng washing mamaya, iilaw itong normal load. Kasi kaya niya ang washing nasa mga 160 lang yan, 300 ganun. So pasok sa kanyang nominal voltage na nakaprogram. So bago yan, tingnan muna natin yung inverter. Yun, naka-on na yung inverter. Ayos. Yan. Ito na lang obserbahan natin itong indicator. Bakit madidetect ng system na may heavy load? Dahil dito. Itong sensor na to, madidetect niya na may heavy load. Naka-junction lang yan dito sa emergency backup switch, tapos papasok yan dito sa safe load control. So okay, tingnan natin kung mag-andar naman yung washing ngayon. So obserbahan natin. Wala pa. Kasi kasalukuyan kasi sila ngayong nagwa-washing. So obserbahan muna natin.
tagal pa, naglo-loading pa siguro ng tubig. So sa kagandahan nito nga system, kahit 1000 watts lang yung inverter, 12 volt setup, makakaya niya yung washing machine. Kasi pag surge power, magta-transfer man siya sa grid. So kayang-kaya niya yung surge power. Tapos kung mag-normal load na, bababa na siya sa mga 200 watts, magta-transfer naman ulit siya sa inverter. So yun yung kagandahan sa system na to. Hindi to tulad sa normal solar setup na kapag may heavy load na hindi niya kaya, mag-i-error itong inverter. Pero ito hindi ito mag-i-error kasi pinoprotektahan ng safe load control yung mga load mo. Kaya kung nakaprogram nito is 300 watts, katulad nito, pinogram ko to ng 300 watts, 300 watts lang yung allowed. Tapos hindi naman kasi advisable na magpaandar ka dito ng 1000 watts sa 12 volt setup. Hindi rin maganda yan mga kasolar. Mas advisable kung mga higher appliances na 48 volt na inverter at saka 48 volt na setup. Kapag may mga aircon ka na, yun yung maganda na setup, 48 volt. Pero pag minimum budget ka lang, 12 volt, ayos na, okay na ito. At saka mabibili mo ito sa Lazada may tindahan ako sa Lazada at Shopee. Ang link nandyan sa description. So don't forget to follow and subscribe sana mga master, para dadami din tong natin, mga followers natin. At saka kung may gustong bibili, makapag-inquire din sila dito sa atin. Obserbahan ito lang, pag makita natin na ayos na siya, ma-detect na ng sensor na may heavy load na, normal load, iilaw kasi ito kasi pag kung mga below 60 volts lang, 60 watts, 20 watts, wala, hindi yan madidetect ng sensor. So yung indicator hindi rin mag-i-indicate ng power. So kapag may higher wattage na, kaya saka ito ilaw. Sa kung lower wattage, automatic inverter na talaga yan kapag ganun. Kapag may heavy load lang talaga, itong pula, heavy load, madidetect, magta-transfer siya sa grid. Yun, obserbahan. Pag ilaw na to, ika-cut off na natin tong video kasi next video naman ulit natin. Okay, kitang-kita nyo kayo na yung pag-transfer ng power from low voltage disconnect, nag-trigger siya, tapos in-on niya yung inverter, tapos niya ma-on yung inverter, saka nag-transfer ang multifunction relay para sa ATS. So yun, alaman yan mamaya pag mag-start na yung washing. Pwede rin to sa electric fan, iilaw din to sa electric fan or TV, pero mas maganda yung washing kasi mataas yung load, medyo mataas. May surge yan kapag mabigat yung load, iilaw din tong pula. Yun yung kagandahan. So tiis-tiis lang mga master. Andar din yan mamaya. Obserbahan natin. Hindi ko na pinailaw yung lights para makita talaga natin itong LED dito. Yan. Wala pa. Kasi sa tansya ko, yung surge ng washing, hindi man yata abot ng 300, kaya wala ring function. Ang mataas lang na load, surge yung refrigerator.
Kaya yun lang yung makaka-trigger dito sa heavy load. Yun lang yun siya. Pero kung washing parang hindi. Sa mga 300 watts man lang yata. Kung abot yan ng 400, automatic ilaw tong heavy. Tapos ta-transfer siya sa grid. Hindi yun delay na transfer, milliseconds, 8 milliseconds. Kaya walang power interruption na mangyayari. Yun, nag-blower yung inverter natin. Oh, yan. Milaw na pala. Milaw na pala. Ibig sabihin nag-washing na sila doon. Oh, di ba? Oh, kasabay ng pagtunog ng washing, iilaw din siya. Okay? Off yung washing. Oh, off siya. Oh, di ba? Kitang-kita mga master, mga kasolar. Oh. Sa pag on and off ng washing, madidetect ng sensor. So, yun lang muna ngayon mga kasolar.